Ano ba ang masasabi natin diyan? Paano ba siya naging enemy of success? Bakit ba may mga tao na laging negative ang iniisip? Siguro ang babalikan ko yung yung position rather than bakit merong naging enemy to ng success. Oo. Ano ba yung reason na yung isang tao yung nagiging negative? Ayun. Maganda yan. Mas maganda siguro natin simulan doon. Kasi parang mahirap maging negative na pinanganak ka negative eh. Kasi normally mga bata, pag nakita mo, parang usually very positive yung kanilang outlook sa buhay. Pero siguro ang reason, one of the reason ay yung influence ng mga significant persons sa buhay po nila. I agree with that. Mahalaga yun. Like our parents. Parents, brothers, sisters. Brothers, sisters. Lolo, lola. A teacher. Tama. Yan. Boss. Tama. Mga influence nila sa ating buhay. Kasi minsan, lalo na po yung mga magulang, unconsciously naman to minsan, Robert, na may mga negative tayong ibinibigay sa ating mga anak. Wala kang kwenta, palpak ka, bobo ka, ganon. Na without them knowing it, nag-i-implant sila ng negative thought doon sa bata na sa paglaki niya, ang kanyang mental picture ay siya'y palpak, mahina, bobo. Paano pa siyang pupunta sa success? Sa mga magulang po, paalala po, no? Kung ano yung binigay nyo, yun po ang ilalabas ng bata. So kung wala kayong binigay na magandang bagay, puro negative things o mga bagay na nagpapa-down doon sa bata. Ay talagang yun din na makikita nyo na ikalalabas ng buhay ng batang yun. Oo. Kaya nga po, napakahalaga po na yung mga salita na binibitawan natin sa ating mga anak, ingatan po natin dahil pwedeng maging enemy ng success na kanilang tutunguhan sa kinabukasan. Dahil po, it will create yung sinasabi nating limitation. Okay. Kasi negative na nga o tingin nila hindi maganda sa isang bagay, nai-apply nila sa buhay nila yun eh. So, at yun ang ini-embrace nila, no? Parang na yun eh, hanggang ganito lang ang kaya kong abutin. Paniwala na nila yun. Sinabi ng ibang tao, pati siya, pinaniniwalaan niya kung ano yung pinaniniwalaan ng ibang tao. Ayun. Kaya nga po, itong tinatawag nating mga significant people in our lives, mag-ingat po tayo. Meron din namang isa pang factor, sabihin natin, kung bakit ang negative thinking ay enemy ng success. Pwede din po natin sabihin, our past experiences. Siyempre. Naku, lalo na po kung sunod-sunod, parati, na pag ginawa mo to, talaga nag-fail ka. Pag ginawa mo to, hindi naging successful. Nagkakaroon ka ngayon ng conclusion na, hindi ko kaya. Hindi ako ganun. Di ba? Oo, syempre. Ano yun eh, parang yung mga bagay na nagaganap sa buhay, nire-relate mo doon sa past experience mo. So, gaya ko, like, ako, tatlong beses ako kumuha ng CPA board exam. So, pwedeng pangatlong beses hindi ko na kinuha dahil dalawang beses na bumaksak eh. Pero nakita ko rin na na kung yun ang dinidesire mo sa buhay mo, even with yung mga past failures mo, ituloy mo. Sige ang importante rito hindi yung kung ilang beses ka bumagsak kung ilang beses ka tumayo. And every time you fall, tumayo ka. Pero yung negative thinking talagang minsan kalaban yan no? Kaya nga po, yung sinasabi ni Robert na para ka tumayo, kailangan mo dito ng determination. Pero may isa pa pong enemy na sabihin natin na talagang magbibigay sa'yo, na magpa-paralyze sa'yo para hindi ka tumungo sa success, and that is self-limitation. No? Nalilimitahan mo tuloy ang sarili mo because nandun na yung kaisipan, di ko kaya, sinabi ng tatay ko, ganito ko, sinabi ng wala na, nalilimitahan ka. Maraming ganun pong tao na talagang, minsan din sinasadya nila na lagyan ng limitation yung sarili nila. Para siguro ayaw nila ng additional responsibility or accountability, which actually will lead us dun sa susunod na reason. Which is? Nasa comfort zone na sila. Ayaw nilang umalis sa kanilang comfort zone. Kasi Robert, pag nasa comfort zone ka, talagang komportable ka doon, walang tension, walang fear, di ba? At kapag inisip mo pa lang na ikaw ay lalabas doon sa comfort zone mo, talaga naman sasabihin mong, nakakatakot yata, it's something unknown, I've not tried that before. So baka hindi ko kayanin. Baka pumalpak ako. Baka mag-waste ako ng effort at walang mangyari. Puro negative. So you refuse na lang. Wag na lang. Kung ganun din naman ang mangyayari, wag na lang lumabas sa comfort zone. And I think another reason na maraming tao na hindi na lumaalis sa comfort zone nila is they don't want to take yung risk. Yun. Totoo naman lahat ng bagay. Pag nagsimula ka ng panibago, there's always yung risk. So with this, parang okay na ako rito. Kahit hindi ako umangat,
Kahit Yes. hindi ako masenso, Oo. ayos naman ang buhay ko, pwede na to. Ayun. Pero alam niyo po, kailangan nating ma-realize na ang bawat isa sa atin ay merong potential to become successful. Lahat po, in any endeavor, magkakaiba nga lang tayo ng larangan, pero lahat tayo merong potential to become successful. Kaya lang po, tayo ay nalilimitahan dahil sa mga ganitong klaseng kaisipan na maaring ikaw mismo ang nag-create o maaring nasabi sa ng ibang tao. Pero remember, you have a potential to become successful. Ako'y naniniwala na ang bawat tao po, gaya na sinabi ni Edna, ay meron tayong potential. Minsan nga, hindi lang natin alam eh. Yun. Because hindi natin sinusubukan. Oo. Kaya napakahalaga po ng pagbabago ng ating kaisipan. There are a lot of things na we need to, kung sa Tagalog term po, baklasin. Ayun, oo, Upang mahalaga tayo yan. makalaya Oo. sa sinasabi nating mga limitation na to as a result ng negative thinking natin. Oo. Ako di ba, mamaya siguro sa discussion o kay Pastor Ray, Yun. makikita niya yung mga bagay na dapat nating Oo. baguhin sa ating isipan. Tama. Kaya nga po pakinggan nating mabuti ang susunod na segment ni Pastor Ray. Tama po yun. Mga bagay na dapat baklasin. Dahil nandun po yun sa ating kaisipan. Pero napakahalaga na ito'y baguhin dahil kapag nabago po ang ating kaisipan, definitely pati pananaw mo sa buhay magbabago at makikita mo ang success pala ay pwedeng maging applicable pati sa iyo. Kahit marami pang failures na nangyari noon. Kaya napakahalaga po na ang susunod na segment ay talagang subaybayan nyo at pakinggan nyong mabuti dahil ito po ay mula sa salita ng Diyos. So, ang unang hakbang po, upang tayo magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating mga buhay, is we need to have a change ng ating kaisipan. At yun ang pinakamahalagang bagay sa palagay ko po, the first step that we need to take. Kaya patuloy po tayong manood at alam ko na magiging pamamaraan ito sa pagbabago po ng ating mga kaisipan. Kaya po, lagi naming sinasabi ito sa inyo, we always want to touch and connect with your heart. Ito po ang partner ko. Si Robert. Ako si Edna. Let your heart talk.